Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus placements, and of course, ating mga cross-watchers. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa Bonham Magos PH. My name is Angel Francia Feliciano. Now, in today's video, Capricorn, alamin natin kung ano yung magiging kapalaran ninyo sa buwan ng Abril. Okay, this is your monthly tarot reading for the month of April. Paalala lang Capricorn at sa lahat po ng mga nanonood, cross-watchers, lahat po ng tarot readings ko dito sa YouTube ay general reading lamang. So, ibig sabihin, di po lahat ay makaka-resonate. Kunin nyo lang kung saan kayo nag-resonate Capricorn at iwan yung hindi. Alright, tignan natin, alamin natin kung ano maging kapalaran ninyo sa love life, trabaho, kapirahan at kalusugan at kukuha din ako ng mga tea leaf para sa yung future energies at iba pa. Alright, for this one, bago yan, tignan muna natin yung main energy mo for the month of April. What's your main energy for the month of April? Capricorn. Okay, you have the Ace of Wands. Lumabas. Ace of Wands. It looks like Capricorn, there's a new beginning for you sa career. Possibly this could be a new career for you, Capricorn. Siguro yung iba sa inyo sa buwan ng Abril makakahanap ng bagong trabaho na may potential na magbibigay sa iyo ng malaking tagumpay with the Ace of Wands. Because aces are whatever, ang aces kasi kung ano yung mga bagong paparating sa inyo, new opportunity, may potential na magdadala sa iyong tagumpay. Now, Ace of Wands, this could be a new career, a new business venture na pinag-iisipan ninyo, Capricorn. But let's see, what's this Ace of Pentacles all about? Clarify natin with other tarot cards. Let's clarify this Ace of Wands for the month of April for Capricorn. Okay. Queen of Earth. Talaga, marami sa yung Capricorn, I think meron kayong maumpisahang bagong negosyo or a new style, new strategy sa negosyo. Or this could be a new source of income with the Queen of Pentacles. A new source of income. Yeah. I think meron kayong gustong gawin this April or meron kayong maisipang bagong gawin, bagong pagkakakitaan na magdadala sa iyo ng malaking pera. With the Five of Wands, there's a new passionate beginnings or could also be a new competition sa trabaho. Yung iba sa inyo makakatagpo ng bagong kakompetensya either sa negosyo this April or sa trabaho. Or yung iba sa inyo, this April Capricorn, wag naman sana no, it looks like yung iba sa inyo makakatagpo ng bagong kaaway, either kaaway, kakompetensya sa trabaho, or kakompetensya sa negosyo sa buwan ng Abril. Basta, 501 kasi this is where may conflicts na mangyayari, may misunderstanding, may tension. This could also be sa relationship. Pwede nyo ma-apply. Possibly sa buwan ng Abril, yung iba sa inyo Capricorn, there's a possibility na baka sa buwan ng Abril, meron kayong pag-aawayan ng partner mo. Ma-apply lang ito sa mga bagong karelasyon. Okay. Now, with the Four of Swords and Ace of Wands, it looks like meron kayong maiisipang idea. Marami sa inyo Capricorn gustong makapagsimula ulit. I think sa buwan ng April, marami sa inyo mag-iisip, may gusto akong gawin, may gusto akong simulan. Siguro yung iba sa inyo mag-iisip na maghanap ng bagong trabaho. Mag-iisip na maghanap ng bagong karelasyon sa buwan ng April.
Yung iba siguro sa inyo mag-iisip ng bagong pagkaabalahan, a new source of income perhaps. Basta meron kayong, sa buwan ng Abril, meron kayong iisipin. Mapapaisip kayo na gusto niyo yung gawin, simulan. You want new beginnings. Okay? Alright. Punta tayo sa inyong love life. Ano mga dapat niyo malaman, Capricorn, pagdating sa pag-ibig? Pag-ibig. Pag-ibig. Love life sa buwan ng Abril. Mga dapat ninyong malaman pagdating sa inyong love life. Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Alright. Wolf in sheep's clothing. So, mag-ingat kasi kung sino yung sa relationship, this could be friendship, relationship mo sa katrabaho mo, this could be anybody in your life. Mag-ingat, i-clarify natin tong wolf in sheep's clothing. Baka meron tayong makuhang clue kung sino to. Ibig sabihin, may nagpapanggap sa'yo. May magpapanggap sa'yo sa buwan ng Abril, kaya mag-ingat. Let's clarify this. Let's verify this. Wolf in sheep's clothing. For Capricorn sa buwan ng Abril. The Hierophant, the Moon. Yeah, the Tower. Okay. Yeah. Mag-ingat kasi may mga tao sa paligid mo, Capricorn, sa buwan ng Abril, gusto kang pabagsakin with the Tower. The Tower is kung saan guguho lahat. So, I feel like may mga taong magpapanggap sa paligid mo. This could be your friends, katrabaho. This could even be your neighbor. This could be one of your friends, perhaps, mga katrabaho mo. This could be also kamag-anak. Pwede rin. May nasagap ako. So, mag-ingat sa buwan ng Abril kasi may tao na nagpapanggap siya na sheep. Nagpapanggap siya na mabait sa harap mo. Nagpapanggap na parang puppy. Alam mo yung kaamo-amo ang mukha. But behind the back, may gusto, yung intention talaga niya is pabagsakin ka for some reason. Pabagsakin, gumuho ang mundo mo. Gumuho ang buhay mo. Pabagsakin ka. Gusto niya na malugmok ka sa kinalalagyan mo ngayon. So, pwede nyo ma-apply to sa work. Baka may taong gusto kang pabagsakin, matanggal sa work, whatever. Could also be kung saan nyo man to pwede ma-apply. With the Moon, I think there's someone sa relationship. Okay, ma-apply to sa relationship. There's someone who has hidden agenda towards you. So, sa mga Capricorn dyan na may kinakausap, bago pa lang, may nakilala kayo, kakakilala nyo lang na tao sa relationship nililigawan kayo, or ikaw man na lalaki, baka ikaw yung nanligaw, may nakilala kang bagong babae, kakakilala lang, okay, hindi bago pa lang to, nyo nakilala, meron siyang hidden agenda, or yung iba hindi na, matagal na tong tao na to sa buhay mo. Okay, basta there's someone in your life sa buwan ng Abril, may hidden agenda. Pag may hidden agenda kasi, yung mga ganyang tao, hindi mo matukoy-tukoy kung ano talagang ang true intention niya. With the Moon kasi, may tendency kasi ang Moon na hindi maganda ang intention. Kaya mag-ingat lang. With the Hierophant, I feel like there's someone in your life, Capricorn, so relationship if you're already committed, okay, if you're already in a relationship, nagsama na kayo sa bubong, whether you're married or not. Kasi may mga couples naman na kahit hindi kasal, nagsasama na sa isang bubong, nagli-live-in na. So, again, either you're married, kasi Hierophant could also be like married kayo sa, kayo, tawag nun. May hindi sa kasal, hindi sa simbahan kinasal, kundi sa court.
korte kayo kinasal. Posible rin. Basta, regardless kung kinasal kayo, hindi. Basta, matagal na kayo nagsama, long-term committed na kayo, mag-iingat pa rin. Kasi there's this person of yours, kung sino man to, babae man to or lalaki, may tinatago siya. May hindi ka nalalaman sa kanyang mga ginagawa. There's something about may tinatago siya. I don't know. Kung di ko alam. Posible, third party, posible na ninanakaw ka, pera lang habol. Anything could happen with, di mo kasi alam talaga kung ano ng wolf eh. Kadalasan, wolves are kilala as magnanakaw. Wolves are kilala as traidor. Tatraidorin ka. Wolves are kilala na trickster, niloloko. Okay, kaya mag-ingat. Napunta tayo sa inyong trabaho. Capricorn, mga dapat mong malaman sa trabaho. Regarding your work, anong mangyayari sa buwan ng Abril for our Capricorn? The Hermit. Searching. Marami siguro sa inyo sa buwan ng Abril, maraming katanungan sa work. Let's clarify this Hermit. Bakit nandito yung Hermit? The Hermit. Why is the Hermit here? For your career, bakit andito yung Hermit for Capricorn? Hermit. Alright. The Four of Pentacles. The Page of Pentacles. And the Nine of Pentacles. Okay, marami sa inyo Capricorn sa trabaho. Naghahanap ng source of income. Naghahanap ng magandang trabaho. Okay? Magandang trabaho na kung saan marami sa inyo, I think you are also reflecting. Ano yung nagre-reflect kayo? Ano ba tong trabaho ko to? Parang hindi ako nakakaipon. Parang wala akong naiipong pera sa trabaho na to. There is, you're assessing. Ina-assess mo ang trabaho mo ngayon. Because I feel like there is, you want to make changes. May gusto kang baguhin sa karera mo, sa trabaho mo. Pagdating sa trabaho, either parang tinitignan mo kung kung wala pa rin akong maiipon dito sa trabaho na to, kung hindi pa rin ako makakaipon sa pinapasukan kong trabaho, I think kailangan ko nang maghanap ng bago. Parang ganon yung sitwasyon mo. Kasi I feel like marami sa inyo balak mag-ipon, balak makaipon. So, marami sa inyo naghahanap ng mas malaking sahod, no? Next, you have the Page of Pentacles. Yeah, I feel like marami sa inyo talaga, as much as possible, yung iba sa inyo na pick up kong energy is, there are people here, may mga tao dito na nanonood siguro na habang nagtatrabaho, gusto ring makahanap ng another source of income or sideline with the Page of Pentacles. Okay? Parang kahit konti lang, basta madagdagan yung pera ko. And with the Hermit, I feel like marami sa inyo, you are also, sa pagdating sa trabaho, marami kayong mga na-realize, Capricorn. Marami kayong ma-realize kasi mangyayari pa lang sa April, okay? So, marami sa inyo, or kung hindi marami, iilan sa inyo sa buwan ng Abril, ma-realize ninyo, magninilay-nilay kayo sa buwan ng Abril at alam mo yung pagninilay-nilay, isa sa mga gagawin yung pagninilay-nilay is ang dami kong nasayang sa sahod ko. Ang dami kong nagastos. So, posible sa buwan ng Abril, yung iba sa inyo mapapagastos nang wala sa oras. Either sa luho, yung mga hindi kinakailangan, makakabili, anong tawag nun? Mabubudol sa mga live selling na alahas, 'di ba? Hindi mo naman kailangan ng alahas, pero mapipilit for some reason na inganyo kang bumili ng worth
15K na alahas, 20K, 50K, I don't know, doesn't matter, perhaps 100 kung bonggang-bongga, 100K na alahas. And then by the end of April, yung iba sa inyo, andun yung pagnilay-nilay na, bakit ko nabili yon? What's wrong with me? Ano nangyari sa akin? Di ko iniisip ng masinsinan yung mga desisyon ko pagdating sa pera. Yung isang sahuran mo, possibly, nagastos mo sa hindi importanteng bagay. The Nine of Pentacles energy kasi is living a luxurious life. Ito yung pagbubongga ng sobra sa sarili. This is pampering yourself. Baka lahat na ng sahod ninyo, Capricorn, sa buwan ng April, mapunta sa pagpapamper ninyo sa sarili. What is pampering? Could also be like, yung mga unnecessary ba? Yung luho. Dala lang ng luho. What is luho? Like, pagpatatangos ng ilong, pagbibikibelo, those are not necessary talaga, right? It's not needs talaga. Hindi yan need. But for some reason siguro, like also, pagbibili ng mga LV, mga branded na bags, there's nothing wrong. If afford mo, if you have extra money to, kung sa'yo, yung price ng mga Chanel bags is barya lang. Kasi, let's be honest, may mga tao naman na sobra-sobra ang pera sa kanila, yung kayang-kaya nila yung afford ang mga branded na bag. Barya lang sa kanila, barya lang ang pumunta ng Paris, barya lang sa kanila ang pamasahe ng mga first class ticket para sa mga ganyan. So, kayang-kaya nila. But then, if you are someone na diba, like, umaasa lang sa sahuran and then nagastos mo pa, dyan mangyayari yung hermit mode. Mapatulala ka, kumbaga, with the hermit na, dami mong tanong, bakit ko ba nagawa yun? Like, may mga pagkakataon talaga na ganyan. So, possibly, mangyayari yan sa inyo sa iba. So, if ever, na napanood nyo to, at least, do something to prevent it. Baka talagang mangyayari, right? Yan ang gabay. Diyan pumapasok ang gabay. Napunta tayo sa inyong kapirahan, Capricorn. Anong mga dapat mong malaman pagdating sa kapirahan sa buwan ng Abril? Finances. Kapirahan. Talaga. Now, pagdating naman sa kapirahan, mukhang mamumblema kayo sa buwan ng Abril, Capricorn, malulugmok kayo. Okay? Malulugmok kayo. Yung iba sa inyo malulugmok. Why? Let's find out. Bakit? Bakit kayo? It could also be betrayal. Mabibetray kayo ng tao. Let's see. Let's verify this 10 of Swords. Bakit andito to sa kanyang kapirahan? 10 of Swords for our Capricorn sa buwan ng Abril. Okay. The Judgment. 5 of... okay. Okay. So, yung iba sa inyo, with the Wheel of Fortune, mukhang mamalasin pagdating sa pera. When I say mamalasin, I think it has something to do with your decision making. Mali ang mga naging desisyon mo. Mali ang mga ginawa mong mga desisyon pagdating sa pera. The way you handle money this April, it will make or break. Well, ikalulugmok ninyo. Sad to say, yung iba sa inyo, Capricorn, makakagawa kayo ng maling desisyon pagdating sa pera. Kaya ikalulugmok ninyo. First, you have the judgment. Judgment is discernment. Ano yung discernment? Pagkilatis. Possibly, hindi nyo nakilatis ang mga sitwasyon. This could come from in a dealings. Maling tao ang pinagkatiwalaan nyo sa pera. So, mali. Hindi nyo nakilatis nga. So, judgment. You misjudge the situation. Mali ang naging judgment mo. Di tama ang mga judgment mo. Kasi when you have discernment kasi, you are aware. You have awareness kung, alam kung ganyan ang mangyayari sa pag binigay ko to, hindi ako papayag. Ganon. Pero kung wala ka kasing ganyan, mali-mali talaga ang mag-decision mo. Ikalulugmok mo.
Judgment could also be in a form na, yun na nga, mali ang pagbigay mo siguro sa pera. Na ibigay mo sa maling tao. Na pinagkatiwala could also be pagtitiwala sa mga maling tao. This could be in a form of pagbibigay. Pautang. Pinagkatiwalaan mo na magbabayad siya. Sa buwan ng Abril mangyayari pa lang. O kung ikaw sabi, nangyari na yun sa akin. Sa ibang mga Capricorns to. Paparating pa lang. Okay? I'm talking about mangyayari sa April. Now, if ever posibleng maulit sa'yo, nangyari na sa'yo dati. O baka, let's say for example, anak mo, pamangkin mo, kamag-anak mo, pinagkatiwalaan mo, naulit na naman. There are many instances kung saan paulit-ulit tayong naluloko, paulit-ulit tayong nakakagawa ng maling desisyon. Okay? So baka ikalulugmok mo na talaga to. Could also be from your person na mahal natin. Right? Hindi natin mahindian. Ang daming mga kabubulekong ang dinadahilan. Nagkasakit ako, o operahan ako, nabangga ako. Ano pang mga bagay na ikaka-alarma mo, ika-worry mo as your person from, 'di ba? Love na love mo yung tao So kaya alam nila na ako mahal ako nito, kaya pag nalaman niya na disgrasya ako, na hospital ako, magpapadala to ng pera. There's some lulukohin tayo, right? Magti-take advantage sila lalo na pag naramdaman nila na sobra tayong nagki-care. Misjudgment. Mali ang akala mo. Right? Kaya nga sabi ko dito, sa relationship, mag-ingat. Kasi may tao dito na hindi maganda ang intensyon. Padala ka agad. Lalo na kung OFW ka. Ay, nagsugit yung person ko na hospital. Or it could be also like sa mother niya. Any way. Daming paraan ang isang tao gagawa ng mga mali-maling kwento para lang bumigay ka. O, baka yan ang ikakalugmok mo. Could also, because the Ten of Swords is also a card of betrayal. I think marami sa inyo ang mabibetray sa buwan ng Abril. Kaya kung ayaw nyo mangyari to ng totoo, you do something. At least ngayon, nagabayan kayo ngayong sa reading na to. Ay, lumabas sa baraha ni Madam Bonum na ganito mangyari. Iingatan ako. Mag-iingat ako. This is gabay. Ito ang tinatawag na gabay. Okay? So, judgment. Yan ang mangyayari. Mali ang magpagkilatis mo sa tao na akala mo kaya mong pagkatiwalaan sa pera mo. Yan ang mangyayari, okay? Ngayon naman, yung iba sa inyo, ibang scenario, ibang sitwasyon, may mangyayaring pag-aaway sa pera. Saan ba ito posibleng mangyari? Relationship, mag-asawa, couples, could also be brothers, kasi may mga kamag-anak, kapamilya, tatay, parents, anak. For some reason, sa buwan ng Abril, Capricorn, either magagalit ka sa tao, magkukos ng away dahil sa pera. For some reason, either pag-aawayan niyo siguro yung hatian, dealings, pagbibigay, and then nalaman mo na pinaggagastos. For example lang, if you're an OFW, okay, nalaman mo na yung pinadala mong allowance ng anak mo na 30K. 30K, right? Nalaman mo na ubos na agad, tapos hihingi na naman. Pag-aawayan nyo siguro as parents and your child, something like that. Example lang yan. So there's some situation sa buwan ng Abril, mapapaaway ka dahil sa pera. Could also be utang. Inis na inis ka na. Kasi hanggang ngayon di ka pa rin nababayan, susulungin mo. Ko-confront mo, yan dyan ang umpisa ng away. O ikaw din, baka ikaw yung may utang. Baka aawayin ka na this April. Kasi wala na. Di mo na yung promise na magbabayad ka. Could be, right? Basta away dahil sa pera, and then you will feel really down about it with the Ten of Swords. Malulog mo ka. Parang feeling mo, down na down ka. Wala kang, parang, ito na yung you've hit the rock bottom na problema. Four of Wands,
could also be sa community, pag-aawayan, sa family. And there's something about sa bahay and pagpapatayo ng establishment, business establishment or bahay na sa buwan ng Abril, ikaka-down mo for some reason. Possibly dahil hindi mo matapos-tapos, umayaw na yung mga contractor, as I don't know, there's something about Capricorn, magkakaproblema because we're talking about your finances. Siguro dahil ubos ka na ng pondo, ngayon matitenga yung pabahay na pinapatayo mo. Hindi tuloy-tuloy ang proseso, hindi tuloy-tuloy ang pagpapagawa. Possibly because naubusan ka na ng pondo sa pera and then ikaka-down mo yan na parang problema na naman. Kasi mahirap kasi yung pakunti-kunti ka na nagpatayo ng bahay. Kunyari, mayroon kasi yung arawan, iba kasi yung kontrata. Isang bagsakan na pera, kailangan, bahala na kayo kung ilang buwan yung matapos yan. Basta yan ang binayad ko, 2 point something, 3 point something million. Okay? 2 weeks matapos yan, 1 month, I don't know. Depende kung anong, diba, sa engineer at mga contractor, whatever. But there's some reason with the 4 of Wands, meron kang ipapatay. Sa mga nagpapatayo ng bahay dyan, could also be like, establishment, restaurant, I don't know, for any building na pinapatayo ninyo, right? For some reason, ikaka-down ninyo sa buwan ng Abril. Dahil siguro I'm really getting a feeling na di matutuloy, magkakaroon ng problema dahil maubusan ka ng pondo for some reason. Maubusan ka na ng ng hingi ng engineer na, ma'am, kulang tayo sa materyales, semento, whatever, ay, wala na akong pera. Diyan na siguro maiinis na yung ano ba yan? Paputol-putol lang ating trabaho. Ganon. And then pagdating hanggang tag-ulan, kailan mag-start ang tag-ulan? June. Mabubulok ang mga materyales. Worst pa is, lulumutin yung mga semento, like mangingit or something about that. Then, by the time may pera ka na, parang baka maya, may loko-loko kasing contractor, ay ma'am, wala na to, hindi na pwede to, kailangan nating umpisahan from the beginning, patay, hindi na pwede to. Bulok na yung mga semento kasi masisira masisira yung semento pag hindi na ng foundation yung pure cement at ma-finishingan, right? Something about that. Napunta tayo sa inyong kalusugan. Capricorn, mga dapat niyong malaman sa kalusugan. Sa buwan ng Abril. Kalusugan. Yung nervous system niyo, there's something about your nervous system, Capricorn. Iwasang ma-stress sa buwan ng Abril. Yung iba sa inyo ma-stress talaga. Ano ba to? There's something about your temperature. Baka yung iba sa inyo ma-heat stroke sa buwan ng Abril. Something about your mga fingers. Baka magkaka-arthritis. Ano pa? You're something about your emotional. Yung iba sa inyo, wag sanang bumagsak ang yung katawan dahil sa mga problema, okay? Ano pa? There's something about your nerves sa buwan ng Abril. Ano ba ang mga nerves? Baka sasakit ang mga nerves ninyo sa mga mga problema sa nerves yan. Okay? Ingatan. What else? Last angel card number. Bago tayo kumuha ng mga future energies. Capricorn. You have good night's sleep. Okay, yung iba sa inyo good news sa buwan ng Abril. Yung mga hirap na hirap makatulog, yung mga nagdaang buwan, nagdaang linggo, nagdaang araw. Okay, looks like sa buwan ng Abril, makakatulog na kayo ng maayos. Especially sa mga Capricorn na may pinagdadaan ng insomnia. Alright, let's go to your future energies, Capricorn. Mga dapat ninyong malaman
in the coming mga susunod na araw, linggo, or buwan. Future energies for our Capricorn, please. Future energies. 3. 4, 5. Okay. Ano mga dapat malaman ng Capricorn? Dissatisfaction with life. Some of you makaka-experience ng dissatisfaction. May problema talaga. Kayo ng problema sa mga susunod na araw. Kaya ingat, you have kite. Some of you needs vacation, or yung iba sa inyo, Capricorn, if nagpaplano kayong magbakasyon, I feel like this is a confirmation na matutuloy na this summer or sa mga susunod na buwan. Misunderstanding. May mga misunderstanding na mangyayari sa relationship, either sa family, sa romantic relationship, sa katrabaho. This could be anybody. Kung saan meron kayong hindi pagkakaunawaan. May mangyaring hindi pagkakaunawaan sa loob ng pamamahay, sa trabaho, sa boss mo, katrabaho mo, kaibigan mo, kamag-anak, kapitbahay, anybody. You have seahorse. Something about your family. May issues sa family. Magkakaproblema ka possibly, Capricorn, regarding sa family mo. Okay? Basta there's someone sa family members mo. This could be yung mga anak. This could be yung mga kapatid. This could be kamag-anak. This could be anybody na magbibigay sakit sa ulo sa'yo or magkakaproblema kayo. There's something about that. But, lahat ng mga problemang pagdadaanan mo na lumabas dito sa future energies, okay, magtatagumpay ka naman, masolusyonan mo naman, I wouldn't say maagapan, but mariresolve naman. Malalagpasan mo, okay? Yan ang gusto kong sabihin, malalagpasan mo mga problema. Now, let's get an angel number. Wait lang. Let's get an angel oracle card for you, Capricorn. Messages from your angels. Guardian angel this month, sa buwan ng Abril. Gusto nilang i-mensahe sa'yo. Capricorn. Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Archangel Raphael. Your guardian angel for the month of April is Archangel Raphael, Capricorn. Sabi niya, I am helping you heal physical challenges in yourself and others. You are a healer like me. So, sa may mga matitinding sakit dyan, kinulam, or anything malulubhang sakit, sa buwan ng Abril, you have Archangel Raphael na tutulong na malagpasan ang mga pagsubok mo sa kalusugan. But mostly sa Archangel Raphael, tutulong din sa mga problema mo. You can ask for help, you can ask for guidance. And you have Sonia. Okay? You have Archangel Sonia. Sa mga may namatayan dyan, sa sumakabilang buhay na, I think sinasabi ni Sonia na may mga kamag-anak mo namatay na. This could be anybody, mga kadugo mo. Binabantayan ka at ginagabayan ka. Tinutulungan sa mga problema na malagpasan mo, Capricorn. Alright? So, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus placement. Yan po mga kapalaran na lalabas sa inyo sa buwan ng April. Let me know if nag-resonate sa inyo. Like this video if nagustuhan niyo, at if you want to claim this energy, mag-leave lang kayo ng comment sa baba. By the way, sa mga gustong magpahula, okay? Gusto niyo bang magpahula, Capricorn? Gusto niyo mag-avail ng pahula? Meron kayong dalawang pagpapilian. Okay? Magbayad kayo ng 500 or 100. Kung hindi niyo afford ang 500 na pahula, 100, meron din. So, the difference between 5, anong pinagkaiba sa 500 at 100, panoorin niyo to. Huwag muna kayong alis kasi may i-explain ako after this. Kaya magbabalik ako saglit lang. Huwag kayong aalis. Magbabalik ako. Ingat po and God bless. Maraming salamat. I'll be right back. So bago tayo magsisimula, may announcement lang po ako sa mga gusto pong mag-avail ng pahula or tarot reading. Meron po tayong dalawang pagpipilian. Okay? Sa mga hindi maka-afford ng 5,000, meron po tayong 500 pesos. Okay? Or 100 pesos. Now, sa 500 pesos na pahula, mamili lang po kayo sa tatlong options. First option is yes or no na pahula.
kung gusto niyong magpahula at ang sagot yes or no, like for example, mahal ba ako ng person ko? Or mananalo ba ako ng loto ngayon? Or makakapag-work na ba ako this year? Or makakapunta ba ako ng ibang bansa? Okay, etc. Something like that. The second option is angel card number. Okay, kung anong lalabas na angel card number para sa'yo. And then the third option or last option sa 500 pesos, what's your animal spirit guide oracle card? Now, sa halagang 500 na babayaran ninyo para sa pahula, if gusto nyong mag-avail, may entry na po kayo para makasali sa raffle game na gaganapin this April 30. Ang mga items na makukuha ng winner sa raffle game ay isang Feng Shui Good Fortune bracelet na worth 6,980. Ito yon. And also, isang white sage. Para saan po ang white sage? Ito pong white sage ay nagbibigay proteksyon, pangtanggal ng mga kamalasan, pangtanggal ng mga negative energy na kumakapit, pang-cleanse ng aura natin. Okay, para matanggal ang mga bumabalakid sa ating tagumpay, balakid na ma-achieve ang ating mga gustong ma-achieve sa buhay. At also, nag-a-attract po ito ng prosperity, abundance, at blessings. At isang Palo Santo. Now, the Palo Santo is also the same din ng white sage. Okay, ito talaga ang number 1 na pangtanggal ng mga negative energies at pangtaboy sa mga negatibong enerhiya na posibleng kumakapit sa iyo. At pangalis, pangtaboy ng mga evil spirits, mga masasamang elemento na posibleng sumusunod sa iyo. At pang-proteksyon sa kulam, mga madam. At also, may tendency din po pala siyang makatanggal ng kulam if hindi pa too late. Okay, so if kakaumpisa pa lang sa iyo ang pagpuproseso sa iyo ng kulam, may chance pang matanggal ng Palo Santo. Kaya napaka-importante na once a week kayo nagpapausok na mga ganito para hindi totally tatalab sa iyo kung ano man mga kinukulam o planong ikulam sa iyo. Okay? And also, aside from that, meron kayo matatanggap na money and manifestation oil. Paano ito gamitin? Don't worry, sa makakakuha, magiging ang makakapanalo nito, kung sino man ang magiging winner sa paraffle game na to, mabibigyan ng instruction kung paano ito gamitin. Napakasimple lang, no? Ipahid nyo lang ito sa palad ninyo or sa wrist and then mag-manifest lang kayo or mag-pray or isama nyo sa mga rituals ninyo kung may mga sarili kayong ritual. And of course, hindi mawawala ang all-in-one red string. For more information, anong description nito, bakit all-in-one na siya, just visit my website www.abonammagos.com. Now, ang gagawin po sa raffle game ay bunutan. Okay? So, pag sumali po kayo, isusulat ko po ang pangalan ninyo sa papel at ilalagay po sa isang transparent box kasama ng mga iba pang sumali. Ira-raffle po ang mga names ninyo, pangalan na kasulat doon at ang huling mabubunot na pangalan ay ang mananalo po ng mga items na ito. Okay, now sad to say, isa lang po ang magiging winner sa raffle game. Now sa mga hindi naman afford ang 500 na pahula, meron naman po tayong 100 worth na pahula. Yes or no lamang po ang sagot sa pahula at hindi na ako magbibigay ng explanation kung bakit yes or no. Kung ang ipapahula nyo sa halagang 100 pesos, yes or no, ay sagot lang. For example, like mananalo ba ako ng loto this year? Mahal ba ako ng person ko? Ayan, makapunta na ba ako sa ibang bansa, etc. Now, sa worth 100 pesos na babayaran nyo para sa pahula, may entry na naman po kayo sa isang paraffle game which is, at ang magiging premyo nyo naman po dito is isang high-grade citrine unisex. High-grade unisex na bracelet. This is worth 980 kasi napaka-high-grade po ito at meron siyang logo na Bonomagos. Gold-plated, non-tarnish yan. Hindi yan magta-tarnish sa inyo kahit mabasa. And also, kasama niyan sa 100 is isang
5D Money and Manifestation Oil, at isang red string. Ayan. So sa 500 na pahula, ibang mga items ang matatanggap ng mananalo sa raffle game. So worth 100 pesos naman, again, isa rin ang ibang set of items naman ang mapapanalunan ng isang winner. Okay? So sa 500 pahula, ang date raffle, ang date ng raffle event ay gaganapin ngayong April 30 sa Facebook Live. Okay? So sa Facebook Live sa Bono Magos PH Facebook page, yung may blue check po na Bono Magos PH. Now sa 100 pesos naman na pahula, ang date ng raffle event ay sa April 15 or 18. Pwede po kayong sumali sa dalawang magkaibang raffle event. Pwede po kayong sumali sa 500 at sa 100 na pahula na may raffle game. So, pwede yung salihan itong dalawang magkaibang raffle event. So, nag-avail ka na ng tarot reading, okay? May entry ka pa sa raffle games, o diba? So, mode of payment is through GCash, Maya Wallet, CIMB Bank, or bank-to-bank only. Okay, pasensya na po at hindi ako tumatanggap ng over-the-counter, pera padala, or over-the-counter for pick-up remittances. So, sa mga gusto pong mag-avail ng tarot reading, 500 pesos or 100 pesos, yan lang dalawang pipiliin ninyo, okay? Na may pa-raffle pa, mag-message lang po kayo sa Facebook page, Bonum Magos PH. Okay, ito po yung Facebook page ko, mga madam, sa hindi pa nakakaalam. Okay, ito po ang Facebook page ko, Bonum Magos PH na may blue check. Ayan, so mag-PM lang kayo doon at sabihin nyo sa akin na mag-avail po ako ng pahula, 500 pesos or 100 pesos. Okay, maraming salamat. Tuloy na po tayo sa inyong reading.